Hi Sir Kira, kumusta po? Ako pala si Al. Recently ko lang po na-discover ang channel nyo. Sa Spotify muna, then hinanap kita sa YouTube. Magandang pampawala ng antok ang mga stories mo, lalo na during work hours. Itong ikukwento ko ay nangyari noong high school pa lang ako. Actually, marami akong gustong ikwento. Pero for now, ito na muna. Nung high school student ako, kasali ako sa journalism, yung gumagawa ng school publication. Besides sa task na gumawa ng school paper, isa sa pinakagusto ko as part of the team makasali and mag-compete sa mga journalism contest. Madalas ang contest na sinasalihan ng team namin yung nire-require kami na pumunta or dumayo sa mga school na mag-host ng contest. And most of the time, ang contest ay tumatagal ng buong araw. Masaya na yon para sa amin kasi nakakalabas kami ng school and na-enjoy namin yung energy ng competition. So this one time, may competition ulit. Ang school host ay located sa Caloocan. Excited kami ng team sa bagong competition. And of course, para din ibandera ang alma mater namin. Everything is smooth naman the whole day. Nairaos naman namin ang kanya-kanyang kategory. Come afternoon, naghihintay na lang kami sa awarding and announcement ng overall winners. Mag-aalas 6 na ng gabi nito. Last minutes of sunset. Kausap ko yung isa kong ka-team na si Daniel. Nasa covered court kami ng school na ito at naghihintay kasama ng iba pang mga estudyante na kasali sa competition. Nagtanong ako kung alam niya ba yung malapit na CR. Kako kasi gusto kong mag-CR muna bago mag-start yung awarding para hindi na ako magbanyo bago umuwi. Itinuro niya sa akin yung building na katapat lang halos ng covered court kung nasaan nga kami. Nagpaalam ako saglit kasi naiihina talaga ako nun. Etong building kung nasaan yung CR ay kailangang lakarin ng mga 2 to 3 minutes. Good thing is, katapat lang talaga siya kung nasaan kami naghihintay at di ako mawawala. So naglakad na ako papunta sa building na yon. Yung design ng building ay typical na makikita sa mga school. Yung may 5 to 6 rows ng rooms sa kada palapag ng building. Tapos sa bawat dulo ay may mga hagdan paakyat o pababa. At sa tabi nun usually yung mga CR. Nakarating naman ako sa building. Good thing is well illuminated naman yung pasilyo ng first floor. Kaya nakita ko agad yung malapit na CR sa may kaliwang part. May mga estudyante pang labas-masok sa CR nun, paisa-isa. Minsan grupo. Nung papasok na ako sa CR, may napansin akong estudyanteng babae na nakatalikod na akmang aakyat sa hagdan. Katapat lang kasi talaga ng CR yung hagdan papuntang second floor. So kitang-kita ko siya. Naka-uniform siya. Same ng kung anong uniform sa school na yon. Mahaba ang buhok niya. Nakahawak pa nga siya sa may barandilya. And nakatingin lang siya pataas. Yung normal na paakyat lang ng hagdan. Nagkibit balikat lang ako noon at dumiretso na sa loob ng CR. At pumasok na sa isa sa mga cubicles. Ihing-ihi na kasi talaga ako noon. May narinig akong nag-flash. Then nag-uusap na 2 babae. Dalian na daw at baka mag-start na yung awarding. Lumabas na sila at tumahimik na ang lahat. I'm just taking my time, doing my business. Nang may marinig akong nagbukas ng gripo. Sa isip ko, baka magsi-CR lang din. Hindi ko na pinansin. Natapos ako and nag-flash. Lumabas ako ng cubicle and ina-expect ko na may aabutan akong estudyante na naguhugas sa lababo. Pero wala. Bukas lang na gripo ang nakita ko. Weird, sabi ko sa sarili ko.
Naghugas na lang din ako ng kamay, nagpunas, then lumabas na. Narinig ko sa di kalayuan yung mic test sa stage. Magsisimula na ata yung awarding. Nagmadali na akong lumabas noon. Nung pagdaan ko sa may hagdan, may narinig akong tumawa ng mahina. Tapos paglingon ko, nandoon pa din yung estudyanteng babae at ganoon pa rin yung posisyon niya. Nakatalikod sa akin, akmang aakyat at nakahawak sa barandilya. Tapos ang sabi ko na lang, "Uy, magsa-start na ata yung awarding." Yung parang just to break the ice. So baka kako hindi niya lang napansin na magsa-start na yung program. Pero tumawa lang siya ng mahina. Yung tawa na pigil na hindi maintindihan. Yun lang yung isinagot niya sa akin. Sandali kaming natahimik nun. Tapos parang binuhusan ako ng malamig na tubig bigla. Nalamig yung batok ko at tenga. Kasi nung pag-pause niya sa tawa, napatingin ako sa may paa niya. Putya, wala siyang paa. Nakalutang lang siya doon sa may hagdan habang nakahawak sa may barandilya. As in, after ng palda, wala na. Walang paa. Hindi ko alam ang ire-react ko nun. Parang nagkusa na lang din gumalaw yung paa ko nun para tumakbo. Noong parang lilingon na siya sa akin. Ang bilis ng mga nangyari nun. Ang laki ng bawat hakbang ko. At talagang takbong matulin yung ginawa ko. Makarating lang agad sa covered court. Kung saan nandoon lahat ng mga kasama ko sa team. Hindi ako lumingon. Hindi ko na tinignan ulit yung building na yon. Kahit na nung ikinukwento ko na sa mga kasama ko yung nangyari. Natapos yung awarding na halos putlang-putla ako. Sabi na rin ng isa kong kasama. Sa isip ko, basta gusto ko na lang umalis sa lugar na yon. Kasi nandoon pa rin yung pakiramdam na nandoon lang sa paligid yung estudyante na yon. And doon na natapos yung kwento sa una kong encounter sa babaeng estudyante. Until now, naaalala ko pa rin yung tunog ng tawa niya. Kahit 16 years ago nang nangyari yon. May isa pa akong encounter sa kanya. Sure ako na siya yon. Pero siguro, sa susunod ko na lang ikukwento. Salamat po if mapapasama tong story ko. Ingat palagi. Hello po, Sir Kira. Na-discover ko po kayo sa Spotify dahil sa hilig kong makinig sa mga creepy or murder podcast. Almost 1 year na rin po akong nakikinig sa inyo. Gusto ko lang din pong ikwento ang mga creepy experiences ko. Sa bahay po ito ng lola ko nangyari na matagal nang namayapa. Medyo creepy talaga yung bahay. Kahit na yung mga jowa ng mga pinsan ko, may nararamdaman din dito. Yung jowa ng isang pinsan ko na hindi pa nakakapunta dito noon ay may nakita rin noong minsang nag-video call sila ng ate ko. Sabi niya, may kasama raw sa kwarto si ate. Kahit na sa totoo, si ate lang po ang nandoon sa kwarto na yon. Siyempre sa takot ni ate, tinapos niya na agad yung tawag at lumabas na siya ng kwarto. So eto nga po. Ako mismo ang naka-experience nito. Mga around 9 or 10 AM na nun. Gumagawa ako ng modules ko noon. Nakatalikod ako sa may pinto at nakaharap sa may pader.
Kaya naman makikita ko pa rin sa pader yung anino nung papasok. Habang nagsusulat ako, nakita kong may aninong akmang manggugulat sa akin. Akala ko yung pinsan ko lang yon, kaya naman hinayaan ko na lang at inantay kong gulatin niya ako. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi niya pa rin ako ginugulat. Sa tagal ay nilingon ko na siya. Paglingon ko, dun ako nagulat kasi walang tao. Narealize ko na tahimik ang paligid ko. Sa takot ko ay tumakbo ko palabas at saka ako sinigawan yung pinsan ko. Kinakabahan na ako nun, kaya ang sabi ko sa kanya, "Hoy, alam ko ikaw yun. Nakita ko kaya yung anino mo?" Itinanggi naman yun ng pinsan ko na pinagbibintangan ko nung oras na yon. Hindi raw siya yun kasi kanina pa raw siyang nakaharap sa cellphone niya at hindi raw siya umaalis sa kanyang pwesto. Na pinatotohanan din naman ng tita ko. Kasi anong oras na nga daw at hindi pa siya bumabangon ng higaan. Wala na akong nagawa nun. Napakunot noon na lang ako at bumalik na lang din sa kwarto. Hindi ko na lang din masyadong pinansin yun para hindi na rin ako masyadong matakot pa. Sabi ko na lang sa sarili ko, hindi naman ako takot. Medyo normal na po kasi sa akin yung ganon. Lalo na po doon sa bahay na yon. Hindi ko po alam kasi kung bukas ba yung third eye ko. Pero madalas po akong makaramdam at makakita ng kung ano-ano sa peripheral vision ko doon nga sa bahay ng lola. Yun na lang po muna, Sir Kira. Thank you po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lier. Hello, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Ers. Isishare ko lang po itong ilang mga karanasan ko sa mga paranormal na bagay. Shoutout po ulit kay Lalers, Gail, Shera at Joms. Nangyari po ito summer ng 2014. Bakasyon ng mga estudyante. Kaya naman nag-part-time job muna ako bilang isang pharmacist assistant. Para na rin makapag-ipon ng pera pandagdag ng pambaon para sa susunod na pasukan sa college. Hindi kalakihan ng sahod, pero hindi naman masyadong busy doon sa pharmacy na yon. Libre pa ang lunch at merienda, kaya naman okay na rin, kesa tumambay lang sa bahay. Isang gabi, umuwi na naman ang tatay ko ng lasing. Nagwala siya nun. Kaya naman nag-away na naman sila ni Mama. Kaya napagpasyahan ni Mama na umalis na lang muna kami sa bahay. Kumuha lang si Mama ng konting damit namin at umalis na kami kaagad. Pumunta kami sa bahay ni Mami. Mami po pala ang palayaw ng may-ari ng pharmacy na pinapasukan ko. Bale, doon naman sa bahay ni Mami na mamasukan si Mama. Nakiusap muna si Mama kung pwedeng magstay na lang muna siya kasama kaming dalawa ng kapatid ko. Pumayag naman si Mami at doon muna kami pinatulog pansamantala, doon sa maliit na storage room. Madalas naman akong pumunta sa bahay ni Mami, pero ayun yung unang beses na natulog kami doon. Unang beses ko palang na pumunta doon, talagang mabigat na yung pakiramdam sa loob ng bahay. Noong nakapaglatag na si Mama sa lapag, ay nagdasal lang kami at humiga na. Pinilit ko talaga na makatulog agad kasi ayokong ako na lang ang matirang gising. Ilang oras pa lang ang lumipas mula nang makatulog kami, nagising ako. Kasi naririnig ko si Mama na parang binabangungot, kaya naman ginising ko agad siya. Hingal na hingal si Mama paggising niya. Sabi ni Mama, nananaginip daw siya noon na nakahiga siya doon mismo sa kung saan kami natutulog. Pero hindi raw siya makagalaw.
Tapos meron daw 3 mukhang demonyo na kulay green at merong mapupulang mata ang sinisigawan siya. Sinasabi daw ng mga yon na, "Umalis kayo dito! Umalis kayo! Alis! Alis!" Sabay tawa daw mismo sa mukha niya. Medyo natakot ako nun. Pero sabi sa akin ni Mama, wala lang daw yun, panaginip lang at wag ko nang isipin masyado. Kumuha lang kami ng tubig sa kusina at saka bumalik na rin sa storage room para matulog na ulit. Kinabukasan, nawala na rin naman sa isip ko yung panaginip ni Mama. Pagkatapos ko sa pagbabantay sa pharmacy, umuwi na rin ako sa bahay nila Mami. At ang sabi ni Mama, na doon na daw kami matulog ng kapatid ko sa malaking kwarto para daw masamahan namin yung apo ni Mami. Di okay. Nung matutulog na kami, nagunahan yung 2 apo ni Mami na pumwesto sa malayo sa bintana. Tinanong ko sila kung bakit. Sabi ng panganay na babae, ayaw daw nila doon malapit sa bintana kasi yung cabinet daw may mumu. Tumawa-tawa lang ako nun, pero seryoso talaga yung mukha niya. Kaya naman ako na lang ang pumesto malapit doon sa may bintana, nakatabi lang ng cabinet. Hindi pa man lumalalim yung tulog ko, bigla akong nagising. Kasi parang may humahampas sa cabinet ng sobrang lakas na halos marindi na yung kanang tenga ko. Tumingin agad ako sa may cabinet. Tinignan ko kung ano yung tumatama ron, pero wala naman akong nakitang bagay sa lapag. Tinignan ko rin yung mga bata. Nagising din pala sila, bukod doon sa bunsong lalaki. Ang sabi sa akin ng panganay, "Sabi sa'yo ate." Tapos lalo silang nagsiksikan sa pader nun. Nagtataka ako kasi wala namang hangin dahil nakasara naman yung mga bintana kasi nakabukas yung aircon. Sabi ko na lang sa kanila, wala lang yon. Matulog na ulit sila. Tapos pumikit na rin ako. Pero hindi ako nakatulog. Hinihintay ko na may lumagabog ulit doon sa cabinet. Pero nakatulog na lang ako kakahintay. Hindi na ulit yon. Kinabukasan ng gabi, nandoon na yung anak ni Mami. Kwarto niya yung tinulugan namin ng mga bata. Naikwento na pala ng panganay na apo ni Mami yung naririnig namin. Natawa lang siya nun. Sabi niya, meron daw talaga doon. Kasi dati raw noong naghahanap siya ng damit niya, pagbukas niya ng cabinet ay meron daw uniform na parang pang nurse. Tapos punit-punit daw at puro dugo. Sigaw daw siya ng sigaw noon sa takot. Tapos noong titignan na ulit nila Mami yung cabinet, ay bigla namang nawala yung damit na punong-puno ng dugo. Ilang araw ang lumipas, wala naman na ulit nangyaring kakaiba. Pero sa tuwing maghuhugas ako ng pinggan sa may kusina, para bang palaging may nakabantay sa akin. Kaya tingin ako ng tingin sa likod ko. Dagdag mo pa yung merong bintana sa tapat ng lababo at sobrang dilim pa sa labas. Itong mga susunod na pangyayari ang talagang nagpatindig sa mga balahibo ko. Isang gabi kasi nanonood kami ng TV at ang palabas noon ay bubble gang. Alam naman natin na puro katatawanan lang yung palabas na yon. Kaya naman okay lang sa akin na ako na lang ang natira sa sala at nanonood ng TV. Wala sa isip ko noon ang kahit anong katatakutan sa pagkakataon na yon. Nang bigla na lang akong may marinig na umiiyak. Akala ko nung una sa palabas lang. Kaso wala namang nakakaiyak na scene doon. Kaya naman ang ginawa ko, hininaan ko yung volume ng TV. At mas narinig ko na yung iyak. Lalo pa itong lumakas.
So tinignan ko sa kwarto. Baka kasi yung apo lang yun ni Mami. Baka nagkapikunan na naman yung magkapatid. Pero pag akyat ko sa kwarto, tulog na silang lahat. So bumalik na lang ako sa sala at naupo at hinintay na marinig ulit yung iyak. At yun na nga, narinig ko na naman ng malinaw at nanggagaling yon sa likod ng TV sa ilalim ng hagdan. Palakas ng palakas yung iyak. Kaya naman pinatay ko na kaagad yung TV at tumakbo na sa kwarto. Naalimpungatan nun si Mama kasi hinakbangan ko siya. Sa lapag lang kasi siya natutulog nun. Tinanong ako ni Mama kung bakit ako tumatakbo. Hinihingal pa ako nung sinagot ko siya. Sabi ko, "Ma, may umiiyak sa likod ng TV." Sabi na lang ni Mama, "Yan kasi, matulog ka na at huwag ka nang magpupuyat." Kinabukasan nun, tinignan ko yung likod ng TV. Puro wire lang naman yung nandun at masikip na yung ilalim ng hagdan para pagtaguan kung pagtitripan man ako ng kung sino. Ito naman pong susunod na pangyayari ay araw naman ng day off ko. Linggo, mga 5 p.m. na. 3 lang kaming naiwan sa bahay ng kapatid ko at ng panganay na apo ni Mami. Nagkukwentuhan lang kami sa kwarto nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ni Mami mula sa kusina. Sabi ko sa kanilang dalawa, "Shh! Huwag kayo maingay. Pakinggan nyo. Nadidinig nyo ba yung tumatawag sa pangalan ni Mami?" Kitang-kita yung pagtataka sa mukha ng 2 batang kasama ko habang umiiling-iling. Yung nadidinig kong boses, boses ng babae. Tinatawag niya yung pangalan ni Mami na parang umiiyak. "Mami! Mami! Mami! Mami!" Kinilabutan na ako nun kasi kaboses yun nung narinig kong umiiyak sa ilalim ng hagdan kagabi. Pero gusto kong malaman baka pinagtitiripan lang kami, kaya naman sinilip ko yung kusina. Wala akong makita nun kasi madilim at nakapatay ang mga ilaw. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kasi para akong na-hypnotize nun na ewan. Kasi bigla akong lumakad papunta sa kusina. Tapos para akong wala sa isip. Nagfo-focus lang ako sa boses nun. Tapos palakas na ng palakas yung nadidinig kong boses. Ibig sabihin, malapit na ako kung saan nanggagaling yung boses na yun. Tapos, parang bigla na lang din akong natauhan. Takang-taka ko bakit ako pumunta sa kusina. Kung ako lang, hinding-hindi ko gagawin yun. Kasi nga takot ako eh. Halos madapa ako sa pagtakbo pabalik sa kwarto. At isinarado ko agad yung pinto pagpasok. Takot na takot kami nun. Tapos ang tagal pa bago dumating ng mga tao sa bahay. Naginhawahan lang kami nun nung may mag-doorbell na para pagbuksan ng gate. Kasi nakalock yun. Ito naman po, summer ng 2016 nangyari. And magse-second year college na ako nito. Pero nagpa-part-time pa rin ako sa pharmacy dahil wala namang pasok. Madalas ko nang kasama ang kapatid ko sa pagbabantay. Si Mama, doon pa rin kila Mami pumapasok. Pero stay out na ulit siya kasi bumalik na kami sa bahay namin. Late na kaming nakapagsara ng kapatid ko ng pharmacy kasi madaming humahabol na nabili. Nag-text ako kay Mami na medyo malilate ako papunta sa bahay nila para nga iabot yung susi ng pharmacy. Sabi niya sa akin, gabi na, doon na lang daw kami matulog sa bahay nila. Mag-doorbell lang daw ako kapag nandun na kami sa gate kasi nakalock yun. Halos magna 9:30 p.m. na noon, noong makapagsara kami ng pharmacy.
lahat ng kalapit na tindahan namin ay sarado na ng 7 PM pa lang. Kaya naman halos kami na lang ng kapatid ko yung tao nun sa daan. Nang makarating kami sa harap ng bahay nila Mami, sinunod namin yung bilin niya na mag-doorbell. Pero ang tagal na naming pindot ng pindot sa doorbell, wala pa ring taong lumalabas. Nag-aalala na nga ako nun. Baka nakakaabala na ako sa mga kapitbahay. Kasi mga patulog na, tapos tunog pa ng tunog yung doorbell. Tinawagan ko na rin sa cellphone si Mami, pero out of coverage. Kaya naman itinext ko na lang. Halos 20 minutes na kaming naghihintay ng kapatid ko sa labas ng bahay. Nang sa wakas ay narinig ko na si Mami na pababa ng hagdan at kinuha na rin yung susi kasi narinig ko yung kalansing nun. Siguradong sigurado ako na si Mami yung bumababa. Malalaman mo naman kasi agad kapag siya yung pababa ng hagdan dahil siya lang yung nagsusuot ng sandal sa loob ng bahay. Narinig ko na pababa na yung tunog na yon. Tapos lumakad na siya papalapit sa screen door. So pinatayo ko na yung kapatid ko na nakaupo sa gutter. Sabi ko, "Uy, nandyan na si Mami, dito ka na." May nakatayo na sa pinto. Pero nagtataka ko nun kasi hindi siya nagsasalita at hindi rin binubuksan yung ilaw sa garahe. Kaya ang nakikita ko lang parang anino. Siguro nasa mga 1 minuto pa akong nakatitig sa pinto at naghihintay na labasin kami ni Mami. Tapos biglang sabi ng kapatid ko, "Ate, sinong hinihintay natin? Wala namang tao." Tapos bigla na akong kinabahan kasi hindi pala nakikita ng kapatid ko yung nakikita ko. Sabi ko na lang sa kapatid ko, "Tara na nga, bilisan mo." Noong papaalis na kami, ay nakikita ko pa rin yung anino na nakatayo sa may pintuan. Sobrang takot na ako nun, kaya tumakbo na kami ng kapatid ko pa uwi. Noong nakauwi na kami, hindi ko na ikinuwento yun kay Mama. Kinabukasan dumiretso na ako sa pharmacy kasi nasa akin naman na yung susi. Ayoko munang pumunta sa bahay ni Mami kasi nga natatakot ako. Dahil unang beses yun na may makita ako sa bahay niya. Puro paramdam lang naman kasi yung naranasan ko sa bahay na yun dati. Bago magtanghali, pumunta si Mami sa pharmacy. Dala-dala yung bagong stock ng mga gamot, pati na rin yung lunch ko. Tinanong ko si Mami kung hindi ba niya naririnig yung doorbell ko kagabi. Sabi niya, wala daw silang nadidinig. Sabi ko kay Mami, ang tagal ko po akong nag-doorbell kagabi. Tumatawag pa nga ako sa kanya at nagte-text. Wala ba silang nare-receive? Sabi niya, wala rin daw. Tapos sabi ko, sino po yung bumaba ng hagdan? Nakita ko pa nga po nakatayo yun sa harap ng pinto. Akala ko pagbubuksan na kami. Sabi niya, hindi raw siya bumaba nung gabi na yon. Kasi kasama niya yung anak niya sa taas at nanonood sila ng TV. Ang sabi sa akin ni Mami, "Nako Day, mukhang napaglalaroan ka ng mga tao sa bahay." Kasi po Sir Kira, ilang beses na rin po talagang ipinabless yung bahay na yon. Pero hindi mawala-wala yung mga elementong naninirahan sa bahay nila. Lahat po ng pamilya ni Mami ay may kanya-kanyang karanasan sa bahay na yon. Pero nasanay na lang din daw po sila. Maski po yung bata kong kapatid ay nagkwento na rin sa akin ng mga weirdong karanasan niya sa bahay na yon. Meron nga pong pagkakataon na magkakasama kami sa baba sa sala. Lahat po kami noon ay nagtatawanan nang biglang magtunugan yung mga gym equipment sa second floor. Wala naman pong tao sa taas. At wala rin pong nakakapasok doon na hangin. Ang lakas po talaga ng pagkakadabog nun. Dinig na dinig namin sa kisame. Chinek po ng anak ni Mami yung mga equipments. Wala naman pong nagalaw o nalaglag. Nagkatinginan na lang kaming lahat nun at tumigil na lang po kami sa pag-iingay.
Marami pa po akong kwento tungkol sa mga paranormal na bagay. Tulad ng mga multo, doppelganger, pugot na ulo, duwende at aswang. Pero sa susunod ko na lang po siguro ikukwento kapag sinipag. Maraming salamat Sir Kira. More power po sa inyong channel. Good day po Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Ellie. Avid listener niyo po ako since December 2023. Na-discover ko po itong podcast niyo dito sa Spotify. And araw-araw ko pong pinakikinggan yung mga horror stories niyo habang nasa work ako. Ito pong isi-share kong experience ay yung experience ko nung nagstay ako sa bahay ng tita ko sa Batangas year 2019. So umuwi ako ng probinsya dahil wala po akong work noon at gusto ko po munang magbakasyon sa kanila. So ito na nga po. Yung unang linggo ko po dito sa bahay nila wala naman po akong nararamdamang kahit anong kakaiba. Dito po kasi sa bahay nila tita medyo malaki po yung kwarto ko. Dapat po kasi ay dito po sila magkukwarto pero palagi rin po kasing naiiwang mag-isa si tita. At ang tito ko naman po ay nasa dagat dahil tumutulong po siya sa pangingisda at hapon nang nakakauwi. Yung laki po ng kwarto na to kasya po ang isang sofa at 2 double bed. Yung bubong po nila ay yero. 2 bintana na gawa sa jalousie. Matibay naman po ang pagkakagawa. Sa ikalawang linggo ng pagsistay ko doon kila tita, dito na po nag-start ang lahat. Sir Kira, mahilig po akong makinig sa mga kanta ni Billie Eilish. Yung kanta po na Bury a Friend, pampatulog ko po yun. Recorded voice lang po yung pinapatugtog ko bago ako matulog. Wala po kasing wifi sila tita at wala pa silang cable that time. Wala rin pong signal kaya hindi makapanood ng TV. Tanging ingay lamang po ng paligid sa compound yung maririnig. At radyo na patugtog galing naman sa kapitbahay. Pati na rin po yung huni ng mga baboy at iilang mga manok at pato naman ang maririnig tuwing tanghali hanggang hapon. So ito pong nakakatakot na karanasan ko. Hindi ko po sigurado kung namaligno ba ako nun. 12:00 na po ako nakakatulog pagkatapos ko mag-FB. Tapos, same routine. Magpapatugtog ako ng recorded voice gamit yung iPhone 5S ko pa nun, na pinagpasapasahan na rin po sa family ko. So medyo lumang version na rin po yun. Patulog na po ako nun. Pinatay ko na rin po yung ilaw na nakahanglang. Since bumbilya lang naman po ito na may kasamang switch. Kaya nakasabit lang siya. Yung pagkakahiga ko po, yung paanan ko ay nasa may pinto. Yung uluhan ko naman katapat yung bintana. At yung kaliwang parte naman po ay bintana ulit. Sana po na-imagine nyo. Medyo mababaw po yung tulog ko nitong gabi na to. Magigising sabay makakatulog na naman po ako. Nagising po ako ng around 2:52 AM. Mga ganyang oras po sa pagkakaalala ko. Napatingin ako nun sa may paanan ko. At may nakita po akong 2 pulang mata. Nanigas ako sa gulat nun at hindi ko naigalaw ang kamay at mga paa ko. Nakapako yung tingin ko doon sa 2 pulang mata na nasa may bandang itaas ng pintuan at nakatitig sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin nung time na yon. Nagtalokbong na lang agad ako ng kumot at nagtatanong kung ano ba yung nakita ko na yon. Demonyo ba? Maligno? O kapre? Kaya nung medyo nahimasmasan na po ko, ay binuksan ko na lang ulit yung ilaw. Hindi na po ako nakatulog that time. Hanggang sa pinalipas ko na lang po yung oras at nag-umaga na po.
8:00 na rin po ako nakatulog nung medyo umingay na ang paligid at maliwanag na rin po sa kwarto. After po nung nangyari sa akin, ikinuwento ko po yun kila tito at tita nung sabay-sabay kaming kumakain ng tanghalian. Ang sabi ni tito, guni-guni ko lang daw yun at sinang-ayunan naman ito ni tita. Dahil po sa nangyari, hindi na po ako nakakatulog ng maayos. At lalo kong nakapatay yung ilaw sa kwarto dahil na rin sa takot na baka makita ko na naman yung nilalang na yun. Nung nakaalis na si tito para pumalaot, kinausap ako ni tita. Sabi niya, meron daw talaga sa kwarto ko. Yun rin daw yung dahilan kung bakit sa kabilang kwarto sila natutulog. Medyo maliit lang po yung kwarto na yon kumpara sa kwartong ginagamit ko nung nandoon ako sa bahay nila. Sabi rin po ni tita na hindi lang daw po ako ang nakakita nun. Kahit siya rin daw po ay nakita rin yon. Sa panaginip niya po nakikita yon tuwing natutulog siya sa hapon. Yun po ay nung doon pa siya natutulog sa kwarto na yon. May kwento rin po si tita na minsan na daw pong ginaya si tito doon. Sumiksik raw po yun sa ilalim ng kahoy na lamisita na sobrang sikip. Nakikipaglaro daw sa kanya ang mga yon hanggang sa nasanay na lang din daw siya. Meron po siyang kwento na yung isa ko pong tita ay may nakikita daw pong white lady na yung buhok daw po ay sayad na hanggang sa sahig. Yung taas po ng yero nila tita ay halos 10 feet po. Yung white lady daw po na nakita ng isa ko pang tita ay nakaupo daw po at nakayuko yung ulo paharap sa hita at nakasayad daw po yung buhok mula sa pader hanggang sa sahig. Tanghaling tapat daw po nang mangyari yon at binabantayan daw po ng isa ko pang tita yung biyanan niya na mayroong sakit. Nung time daw po kasi na yon ay umalis si tita at namalengke. Kung okay lang po sana Sir Kira, idagdag ko na rin po yung susunod na karanasan ko simula po nung gabi na yon. Nagising po ako ng madaling araw at nakakarinig ng maliit na boses na tumatawa at nag-uusap. Inisip ko na lang po na galing sa ibang ibayo yon dahil yung gilid po ng bahay namin katabi po yun ng tubuhan. Kaya nga nagtataka rin po ako dahil kung iisipin, sa ganoong oras ay may mga gising pa bang tao? Nabanggit ko po na nagpapatugtog ako ng recorded songs bago ako matulog. So sa specific music video ni Billie Eilish na Bury a Friend, napanaginipan ko po si Billie na sinasabayan yung prayer ko habang binabangungot ako. Yung itsura po kasi ng singer sa video, puting-puti po yung mga mata niya. Sobrang nakakatakot po yung panaginip na yon dahil sinasabayan niya po ako sa pagdarasal ko ng ama namin. Nagising po ako sa loob ng panaginip ko na nagising sa isang panaginip pa at kakabangon lang. Tapos gano'n na naman po hanggang sa sinabi ko, "In Jesus' name." Sabay nagising na ako sa tunay na mundo. Last time rin po, habang kausap ko yung girlfriend ko that time. The night bago ako bangungutin. May static po na sumama sa call namin. Phone call po yun. Yung narinig po namin, ang weird kasi parang nagsasalita na robotic na galing sa outer space. Sobrang static pero maririnig mo na parang may nagsasalita sa gitna ng linya namin. Yung girlfriend ko po that time, mahilig siyang mag-phone call recording. Pero doon po sa recorded call, nung pakinggan namin, ay hindi po narinig yung weird disturbance na sumama sa call na narinig namin. Ang eerie po kasi may sumama sa call namin habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap. Last kwento na po. Medyo maikli lang po ito pero ito po yung last experience ko kay tita.
Medyo mahilig po akong magbasa ng Spookify at creepypasta before. At usong-uso po kasi yung mga pages na yan noong taong 2016 at 2019. May sender po doon na nag-send at may nabasa po ako na ritual kung paano buksan yung third eye. Out of curiosity, kaya ko po ginawa yon. 3 buntong hininga, 3 lubog ng ulo sa tubig, at 3 palakpak o padyak. Katawaan lang po since akala ko hindi totoo. Pero feeling ko, totoo talaga siya. Kasi po nung umuwi ako sa bahay nila tita, pagkagaling namin sa dagat para manguha ng mga suso at kabibe, doon ko ginawa yung ritual sa may Bakawan banda. Pagkatapos nun, may nakita po akong white lady na duguan at galit na galit. Nasa tabi po siya ng piggery, malapit sa tubuhan. Medyo madilim na rin po nung time na yon at umiihi po ko nun sa may gilid ng taniman nila tita. Sa takot ay napakaripas ako ng takbo. Hindi ko na natapos yung ihi ko nun. Dahil kada ipipikit ko yung mata ko, parang papalapit siya ng papalapit sa akin. Hindi po siya yung tipikal na alam nating white lady na lumulutang at may damit na puti na sumasabay sa hangin. Nakahinto lang po siya sa may isang banda at galit na nakatitig sa akin. Duguan po yung suot niyang damit, pati po yung mukha niya. Sobrang gulo ng buhok at nakatabingi po yung mukha niyang gula-gulanit. Nakakaramdam pa rin po ako hanggang ngayon at minsan ay pinagpapakitaan ng ilang mga multo. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento yon kapag napili po itong kwento ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko at kayo na pong bahalang mag-ayos sa entry ko. Pasensya na po at masyadong mahaba itong kwento. Sana po mapili. More horror stories to come, Sir Kira. Ingat po tayong lahat.